Sino ang humaharang sa pananagutan? Sa ating bayan, unti-unting lumilitaw ang isang mapanganib na padron kung saan ang pananagutan ay tila humihina habang ang kapangyarihan ay lalong nagiging mabilis at maparaan. Nagsimula ito sa mga tanong tungkol sa flood control projects. Malalaking pondo ang inilaan, ngunit may mga aligasyon ng irregularidad. Gayunpaman, sa halip na tuluyang umusad ang proseso, tila ito ay nababalam. Ilang senador ang hindi pumirma sa ulat ng Senate Blue Ribbon Committee, isang mahalagang hakbang para maakyat ang usapin sa plenaryo. Kapag ang mismong proseso ang nagiging hadlang, ang pananagutan ay hindi lamang natatagalan. Ito ay nanganganib na tuluyang mapahina. Kasabay nito, hindi natutulog ang politika. Habang umiinit ang usapin ng impeachment laban kay Sara Duterte, may mga indikasyon na naghahanda na ang ilang puwersa para sa hinaharap. Lumulutang ang posibilidad ng tandem nina Sebastian Basti Duterte at Robin Padilla para sa eleksyon 2028. Ito ay hindi lamang haka-haka, ito ay galaw ng isang sistemang marunong mag-adjust kapag nakakaramdam ng panganib. Kapag may banta sa kasalukuyan, ang sagot ay hindi paghinto, kundi paghahanda. Samantala, isa pang seryosong usapin ang bumabagabag sa tiwala ng publiko. Ang 375 milyon na confidential funds sa Office of the Vice President ay na-flag dahil sa maling paggamit, kabilang ang pag-disburse ng pondo ng mga hindi autorisadong tauhan. Ang ganitong uri ng pondo ay may layuning sensitibo, ngunit hindi ito dapat maging dahilan para iwasan ang pagsusuri. Kapag may natuklasang irregularidad, ang inaasahan ng taumbayan ay malinaw, paliwanag, transparency at pananagutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ibang larawan ang ipinapakita ng mga survey. Bahagyang tumaas ang trust at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang bahagyang bumaba ang kay pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ipinapakita nito ang isang mahalagang katotohanan. Ang perception ng publiko ay hindi laging sumasalamin sa kabuuang realidad. Ang ratings ay maaaring maimpluwensyahan ng naratibo, timing at political alignment, hindi lamang ng aktual na performance. Kapag pinagsama-sama, malinaw ang tensyon, bumabagal ang mga mekanismo ng pananagutan, ngunit patuloy na umaandar ang makinarya ng kapangyarihan. Habang ang proseso ay nahihirapang umusad, ang politika ay patuloy na nag-a-adjust at naghahanda. Para sa karaniwang mamamayan, hindi ito simpleng laban ng mga pangalan o partido. Ito ay usapin kung ang ating mga institusyon ay nananatiling tapat sa kanilang layunin, ang maglingkod at magpanagot, o kung sila ay unti-unting nahuhubog ayon sa interes ng kapangyarihan. Sapagkat sa huli, ang tunay na sukatan ng pamumuno ay hindi lamang kung gaano kataas ang rating, kundi kung gaano kahanda ang isang leader na managot, lalo na kapag mahirap. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang Damdaming Makabayan, tinig mula sa laylayan. Hanggang sa muli!